Sino nga ba talaga ang Otsutsuki clan member na muling mare-revive o mare-resurrect sa Boruto 2 Blue Vortex? Ito na nga ba yung anak ni Amado na tatawaging Akibi Otsutsuki? O may iba pa palang plano si Amado tulad ng muling pagkabuhay ng Otsutsuki God na si Shibai? O pwedeng si Amado mismo? Amado Otsutsuki. Pag-usapan natin yan sa videong ito. Pakipindot nga muna saglit ng like. Sa mga naghahanap nga ng pwedeng panoorin ng anime, try nyo na mag-subscribe dito sa Usine. Hindi nga lang anime ang meron dito, kundi pati na nga TV shows, movies, at syempre hindi mawawala ang sports. Ayos na ayos, kaya para sa mga interesado, tignan nyo lang yung nakalagay dyan sa pinned comment sa ibaba. So dito nga sa latest chapter ng Boruto, nabanggit nga ni Amado na gusto nga niyang ma-resurrect yung kanyang anak dito sa artificial clone na kanyang ginawa. At mangyayari nga lang ito kapag nilagyan nga or mag-i-implant nga si Kawaki ng karma dito sa resurrection vessel na to na magiging katawan ng kanyang anak na si Akibi. Pero paano nga ba umabot dito sa puntong ito si Amado? Balikan nga natin kung nakakalimutan nyo na. 12 years bago nga sumugod si Ishiki sa Konoha, ay namatay nga yung anak ni Amado na nagngangalang Akibi sa hindi malamang sakit na ininda nito. Pero matapos nga mangyari to ay hindi nga matanggap ni Amado yung pagkamatay ng kanyang anak. Kaya ginawa nga niya yung lahat ng makakaya niya bilang isang genius scientist upang i-revive o muling buhayin yung kanyang anak. Tulad nga ng cloning na ginawa niya, nakinlone nga niya yung katawan ng kanyang namatay na anak at inilipat o itinransfer nga yung memorya ng kanyang namatay na anak dito sa katawan ng clone na ito. Ngunit later on nga ay nadurog at nawalan din ng pag-asa itong si Amado at one point dahil yung mga clone nga ni Akibi na kanyang pinroduce ay kahit kamukha nga ng anak niya at kahit may memorya pa ng kanyang namatay na anak ay hindi nga nila nakuha yung kindness at loving personality ng kanyang anak. Meaning hindi nga ito si Akibi. Kaya nga later on ay pinangalanan na lang sila bilang Delta. So one time sumuko nga si Amado sa goal niya na muling buhayin yung kanyang anak nang bigla na lang dumating si Jigen sa kanyang buhay at nagpromise na muli nga daw i-revive nitong si Jigen yung kanyang anak. Kapag tinulungan nga niya si Jigen, ito pa rin yung kanyang mga plano. Dito na nga nagsimula ang Kara Organization. Naging inner Kara at leader nga ng research and development itong si Amado. During the process nga ay nagawa niya ring ma-analyze yung katawan o remains ng Otsutsuki God na si Shibai at ginamit nga ito upang palakasin pa yung mga cyborg ng Kara Organization na sina Ada, Daemon at Code. Pero later on nga ay na-realize ni Amado na ang resulta pala nitong plano ni Ishiki ay pwedeng wasakin ng buong mundo at ayaw nga niyang mangyari ito kaya posible nga niyang pinipigilan nitong si Ishiki o Jigen sa pamamagitan nga ni Kashin Koji dahil ginawa nga niya si Kashin Koji for the purpose na paslangin si Jigen while at the same time ay iniisip kung paano niya i-revive yung kanyang namatay na anak. Then later on ay dumating na nga si Kawaki sa Kara Organization. Naging vessel nga ni Jigen si Kawaki pero sobrang tagal nga bago nahinog yung katawan ni Kawaki para successful na ma-resurrect si Jigen sa kanyang katawan. Sa kadahilan ng patagungang sinasabotahe ni Amado yung katawan ni Kawaki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng Byakugan suppressant drug. Ito ang gamot na nagresulta nga sa pagbagal ng karma development sa katawan ni Kawaki. Nagbigay nga ito ng sapat na oras para kay Amado na magplano para mapaslang nga si Jigen o si Ishiki na naging successful naman noong nilabanan nga ni Kashin Koji si Jigen at noong nilabanan nga ni Boruto, Sasuke at Baryon Mode Naruto si Ishiki. Matapos nga yan ay binigyan naman niya si Kawaki ng panibagong karma pero may bagong motibo nga si Amado dahil ngayon nga ay alam na niya yung methods ng mga gods para ma-resurrect sila at ito nga yung method na gagamitin rin ni Amado para ma-revive ng tuluyan yung kanyang namatay na anak. Kaya sa nilagay nga niyang karma kay Kawaki inilagay din niya dito yung data ng kanyang namatay na anak dahil gusto nga gamitin ni Amado si Kawaki upang malagyan nga ng karma itong resurrection vessel na kanyang pinrepair at andito na nga tayo ngayon. So sinabi naman ni Kawaki sa latest chapter na willing naman siyang tulungan si Amado matapos niyang ubusin yung mga kalaban na mga Shinju, itong si Code at si Boruto. Pero kung it turns out guys na maging isang Otsutsuki pala itong anak ni Amado, ay kasama rin daw itong si Akibi sa papaslangin ni Kawaki. Ang nakapagtataka lang dito guys, kung yung build up at storya nga ba nitong si Amado ay legit o totoo. Dahil even though malaki nga ang tsansa na gusto talaga ni Amado na muling buhayin yung kanyang namatay na anak, ay pwede rin na meron siyang ulterior motive dito sa kanyang ulterior motive. Pwede guys na niloloko nga niya tayong lahat. May chance kasi na desire din ni Amado na magkaroon ng mas mataas na existence o kapangyarihan. Pwedeng gusto niyang makatungtong sa realm ng mga gods. That way, hindi lang mapapadali yung pagbuhay niya sa kanyang sariling anak. Posible pang makapag-perform nga siya ng iba't ibang mga miracles at magawa yung iba't ibang gusto niya dahil sa lakas nga at kapangyarihan na ibibigay sa kanya ng kanyang bagong katawan na isa ngang Otsutsuki. So pwede nga guys na itong data nga na nasa katawan ni Kawaki ay pwedeng data rin ni Amado at hindi talaga data ng kanyang anak. Na kapag nag-resurrect nga si Amado sa katawan ng babae na to, ay magkakaroon nga siya ng physical na lakas na katumbas nga ng mga Otsutsuki. At the end of the day, kahit ilang taon
taon nating kilala na itong si Amado, mahirap pa rin talaga magtiwala sa mga galawan niya. Mukha siyang sincere at totoo minsan, pero siya rin kasi yung uri ng tao na palaging may tinatagong motibo. Kaya sobrang unpredictable talaga ng mga pwedeng mangyari. Pero kahit ganun, naniniwala pa rin talaga ako na totoo nga yung plano ni Amado na i-resurrect yung kanyang anak. Dahil sobrang tagal nga ng build up nito mula pa sa original Boruto series hanggang dito sa Boruto time skip. Sobrang consistent. Kaya malaki ang chance na totoo talaga. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Comment down below.